Yan mga kaponi, nandito tayo sa downtown Borongan at namili tayo ng mga ihahatid nating ayuda para po sa triplets. Yan, pagmamahal po ni Tita Elisa Guling. Thank you so much po. Meron tayong biniling mga gatas. Ayan, madami-daming gatas po ito. At meron din pong diaper at mga pagkain nila, mga groceries, bigas, 25 kilos na bigas na dyan kay Ate Ruby. At yun nga po, talagang grabe yung pagmamahal ni Tita Elisa sa triplets. Halos every 3 weeks tayo nabalik dahil po sa blessings niya. Kaya sana si Ate Kim matuto na din yung ultimo sana sa pagdadiaper ng mga bata. Turuan niya na dumi yung bata sa isang space or isang lagayan para hindi na yung daytime hindi na magdadiaper, kasi hindi naman lagi tayong nakakabalik at hindi laging may nagbibigay. Yun, kaya sobrang thankful tayo dahil meron tayong mga kapone sponsors na patuloy pong nag-share ng blessings, nagpapaabot ng tulong sa mga kababayan natin. Kahit man talagang mahirap ang buhay, ay talagang pinipilit nilang makatulong sa ating mga beneficiary. Yan, alam kong mas madami pang blessing sa iyo, Tita Elisa. Salamat po. Yan, at samahan niyo po kami kapone para po sa ating paglingap ngayong araw. Busy yung ating mga ka-team. Si Mami Lee kanina, nagpa-check up naman siya sa anak niya, may dengue daw. Tapos si Madam Olga may duty, si Pepa may trabaho. Kaya si Ate Ruby naman pag date morning, nagbabantay siya kay Gavin sa school. Yan, magpipiesta na po kaponi dito sa Borongan. September 8, isang linggo na lang, piesta na. At may mga banderitas na po at saka may mga activities na sa plaza paggabi. Subukan natin sumakay ng Ferris wheel sa susunod po na araw. Okay. Okay na. Bugat baby. Ayun pa, pero aray. Bye. Pwedeng pumasok, Ate Kim. Hello, baby. Ba't na naman nag-iiyakan? Kakagising lang? Kakagising lang? God bless. Opo.
Nahulog ka, baby. Baba. Ano, baby? Kumusta? Kumusta ikaw? Kumain ka na? Nag-milk na? Nag-milk na ito, Ate Kim? Hindi pa. Kakagising lang nila. Lagi na lang nag-iiyakan. Dapat na-smile, hindi nag-iiyakan. Ano, baby? Ito hindi ito iyakin si... Oo, itong dalawang iyakin. Nagpiesta pala kayo dito nung... Kailan ba yun? 21, 22. Nakauwi yung asawa mo. Sabi niya, uuwi daw siya nun eh. Hindi umuwi. Pero tumawag sa inyo. Wala. Nagbigay, nagpadala. Hindi rin. Kahit man lang 500, ganun. Baka iniisip ng asawa mo na lagi kaming napunta. Kaya tinamad na magpadala. Hindi ko po alam. So anong balita sa inyo dito? Okay lang naman po. Okay lang po. Nung piyesta nyo maraming bisita. Sa baba po. Sila po sa baba. Akilaw nanay mo. Wala naman akong bisita. Binigyan na lang kayo. Wala naman akong Didi ka. Diyan kayo nanay mo. Huwag mag-iyak. May dala kaming biskwit para tahimik sila. Bigyan mo Ate Ruby. Iniisip siguro ni Kuya Dave na lagi kaming nabigay dito ng pagkain. Kaya yung obligasyon niya, wala na. Hindi naman lagi yun na may magbibigay. Sabihin mo sa kanya, sumuporta ka dito sa mga bata. Malay natin sa susunod, hindi na kami makabalik. Paano yung pagkain ng mga bata at saka kayo. At saka ito, turuan mo na to sila. Yung diba, yung pag nagpupupo, nag-iihi, hindi yung kahit daytime idadiaper mo. Talagang maaksaya kahit anong tulong namin kung hindi mo i-maximize yung mga nare-receive mo, walang mangyayari. Kahit araw, wag mo nang i-diaper, lagyan mo ng mga lampin lang. Di ba, Ate Ruby? Opo, para makatipid. Makatipid. Suminaw din yung kanilang balat. Ito mga, di ba magto 2 years old na to? Pwede na yan. Huwag mong sanayin na may mga diaper. Oh, baby. Ito pa. Ito sa'yo. Sige, kain. Pinatapon niya yung biskuit. Yung isang mong anak, nag-school. Oh, kuya. Gusto niya nakadikit lang. Okay naman, walang mga sipon ito, mga ubo. Wala pang nagpunta dito para mag-abot ng tulong sa inyo. Si lang po, si sister, nung nakaraan, nung bago pa po mag-fiesta dito. Nagpunta sila. Opo, gatas. So, meron pa silang gatas. Ubus na. Ano pa po yun, nung 16 pa po ata yun. August 16. Opo. O 17, meron po. Pag pumunta ba sila, sister, kinakausap ka nila? Hindi naman po silang pupunta dito. May inuutusan na. Hindi sila personally na nagpupunta. Kala ko na kakausap mo. May ano lang po, may inuutusan lang po sila.
So, ganito pa rin ang sitwasyon ninyo. Opo. May pagkain pa. Bigas. Nandun po yung, yung huli, 2 takal. Saan? Sa kaldero, hindi ko pa po iniano. So, nagpunta kami dito nung kailan ba yun? Katapusan ng July 31 o 30. Ngayon lang naubos yung bigas. Opo. Yung diaper talagang mabilis. Ano? Opo. Paggabi kasi nakakailang palit sila. Yung gatas, ganun din. Sa isang araw po, isang sachet na Isang sachet ng gatas. yung swak, Yung yung ganyan po. bona. Opo. Malaki. Matanong ko lang Ate Kim, kasi feeling ko sobrang nag-iisa ka dito. Yung walang umaalalay na kahit kamag-anak. Ano ba yung totoo? Bakit ganun? Yung nakaraan po kasi. May problema ba kayo dito sa baba? Yung nakaraan. Hindi kasi mga 1 week po kasi ako hindi bumaba dun sa kanila. Ha? Mga 1 week po ako hindi nagbaba dun sa kanila. Bakit? Ano bang sabi ni nanay mo, ni tatay mo sa sitwasyon ninyo ni Kuya Dave? Hindi ka man lang kumbaga sinasamahan dito, pinagsasabihan kung anong dapat gawin mo. Kasi ito mahirap kung lagi na lang ganito. Mahirap ang sitwasyon na wala kang karamay halos na lagi kang nag-iisa. 1 week. Na para maobliga si Dave na magbigay sa'yo, magtulong. Ha? Pero nakakausap nila ng mga kapatid mo si Dave? Hindi na. Kasi sabi mo dati tumatawag sa kapatid mo. Opo. Ngayon? Hindi na po. Halos mga magwa 1 week din po kasi ako hindi bumaba dyan kasi parang nagkaanuhan kami ni tatay. Kaya hindi kami nag-uusap hanggang sa mag-fiesta dito. Hindi kayo nagkikibuan. Anong sabi nila dito sa mga anak mo? Yung mga magulang ni Kuya Dave? Wala po, hindi naman po nagpupunta dito. Mula nung last na sabi mo na kukunin yung bike, yung motor, yun na yung last. Pagpupunta pa lang po nun dito. Kailangan maobliga. Ano kaya maganda i-reklamo na lang si Kuya Dave? No? Oo, total may naman, ka-DSWD na lang. Total may naman siya, trabaho na. May trabaho na, may imposibleng... trabaho na siya para yung responsibilidad niya sa 3 niyang anak, 5? Para maobliga siya para sa 5 niyang anak. Magbigay siya ng hindi kasi pwedeng gano'n na lang na papabayaan mo. Kailangan umaksyon tayo na magsuporta, hindi na kung ayaw niya makipagbalikan na sa'yo or wala nang chance yung para sa inyong dalawa, yung para sa mga bata. Gusto mo samahan ka namin sa barangay? Magrereklamo tayo. Para sa kung saan man siya, maobliga. Kasi obligasyon niya yan, yung 5 niyang anak. Di ba? Obligasyon niya yan yung 5 anak na magbigay siya ng buwanan. Kahit hindi naman ganun kalaki. Kahit maliit yung sahod niya, importante nagbibigay siya para sa ikabubuhay ng 5 niyang mga anak. Nag-aaral pa itong dalawa, di ba? Opo. Ba't ito hindi pumasok ngayon? Pang umaga po. Pang morning siya. Si Kuya ay whole day na. Umaga po. Umaga, hapon po. Kasi ang concern ko dito, Ate Kim, hindi man kami lagi may maiaabot. Paano pag hindi kami makapunta? Wala kayong pagkain. Sino ang magsusustain? Dito naman sa baba, hindi rin kayo nagkakaayos.
Ano yung iniisip mong magandang plano para dito sa mga anak mo? May nagpunta naman po dito sila, sila Ate Danica. Sino yung Danica? Diyan yan po sa Uncos nagtatrabaho. Mm. Na sinabi nila na parang may anuhan daw sila sa mga bata sa Tacloban. Kumbaga temporary lang din po yun. May, kumbaga parang orphanage. Doon po muna sila, opo. Mm. Pero temporary lang po yun. Pero yung habang nandun po sila, magtatrabaho daw po ako. Tapos, bibisitahin ko sila. Oo. Bibigay ako ng gatas doon, yung mga pangangailangan nila. Kasi kung ganito na wala kang support sa asawa mo, kay Dave, dito sa baba hindi makatulong din sa'yo, yung mga kamag-anak mo. Nandito ka lang sa bahay. Mahirap, di ba? Iisipin natin, mahirap. Paano ka makakakilos? Hindi naman po kasi napakaiyakin po din ito. Pag nakikita kong lumalabas dyan, agad umiiyak. Hindi, yung sinasabi mo sa Tacloban na kukup-kup sa kanila, siguro pinaka-the best na yun, the best na way para opo, yun na naman yung makakilos ka. sabi nila. Kumbaga temporary lang po yun. Na makakilos ako. Pwede mo silang makuha anytime. Opo, kumbaga may visitation naman po kung kailan. Opo, parang ganun po. Kasi kung dito ka lang mag-aalaga, oo, nandun na tayong magulang ka, kailangan mo silang alagaan. Pero walang iba walang ibang nagsusupport sa'yo. Walang tumutulong. Kailangan ikaw mismo din sa sarili mo, maggawa ka ng paraan. Hindi po talaga nakakaya. Hindi mo yan kakayanin na ito, Lalo na tatlo. po nagsasabay-sabay umiiyak. Maano ko sa mga kapitbahay. Lahat sila nagagatas pa. Tapos wala kang income. Sasabihin ng iba dito, Nakakabulahaw. Nakaka-stress daw. Oo, kasi iyak nga ng iyak sila. Lalo na siguro pag nagugutom. Kulang sa pagkain. Ano, baby? Doon muna kayo sa kupkupan. Yung ano ng mga bata. Orphanage. Yun naman po yung magandang solusyon nila dito. Nagkaroon nga kayo ng bahay. Wala ka namang kasama. Wala namang lumilingap sa'yo dito. Walang nagsisilip-silip, diba? Kasi itong ating pagtulong, hindi man yan lagi na meron. Kagaya ngayon, struggle tayo sa views. Hindi man lagi na meron kaming maibibigay, yung mga tita. Hindi man yan lagi na pupuntahan ka namin para abutan. Siyempre, may limitasyon at may hangganan ang pagtulong. Kaya tayo habang tinutulungan, kailangan ngayon pa lang, habang may umaalalay, nag-iisip na tayo kung ano yung magandang gawin para sa ating pamilya. Kaya yun po yung naisip ko na mas maganda na din po siguro. Para makapagtrabaho ako. Makakilos ka, makapag-ipon ka para sa mga anak mo. Ano? Opo, kasi bibisitahin naman daw po dun. Tapos bibigay ka na lang pag Pwede naman daw po pag kung kailan mo gusto makuha ng mga bata. Pag kaya mo na daw. Kung kaya mo na, pwede mo lang kunin. Kung kaya mo na daw sila buhayin. Sige, gawin mo yan. Sama-sama nga kayo, sobrang depressed naman ang kalagayan. Nagka-chat ko siya hapon. Yun naman pala, sabi mo hindi na nagme-message. Sa account ni Matthew po. Anong sabi? Sabi niya, 16,000 po yung nasahod niya kahapon. 16,000, ang laki. Pero kinaltasan na po siya ng, yung inaanuhan nila mag-training dati. Barracks, ganun. Ng 4,000. So, for 12,000 na lang daw po yung natira sa kanya. Pag may sobra daw, papadala po siya. Kasi magbabayad pa po siya ng renta 2,500.
No, kung 2,500 tapos nagbayad siya ng 4,000, 12,000 pa daw yung nasa kanya. meron pa siyang 9,000 mahigit. Hindi ko po alam sa kanya. Sabi naman niya pag may sobra daw, papadala po siya. Ano ba naman yung 5,000 ipadala sa inyo? Hindi Kuya po yan, Dave. pinakamalaki po niya ipapadala. 1,500, ganun, 1,200. 1,500. 1,500, 1,200, mga ganun po. Sana maano mo to, mapanood Kuya Dave. Itong mga anak mo to na dapat mong inaalagaan. Nag-usap tayo, talagang pinakinggan kita yung side mo, pero kung ganito na hanggang ngayon di ka pa rin nagpapadala, ay nako, ako mismo sasamahan ko si Ate Kim sa barangay para magreklamo kasi ito obligasyon mo to. Gumawa-gawa ka ng bata tapos hindi mo kayang buhayin, hindi mo kayang sustentuhan. Kung may problema kayong mag-asawa, iba yun. Problema ninyo. Dapat iniintindi mo itong mga bata. Kung ayaw mo na kay Ate Kim, nandun na. Sige, nandun na. Hindi na kayo, ayaw mo na sa kanya. Pero isipin mo yung mga bata. Hindi lagi may matulong dito, Kuya Dave. Sinasabihan kita. Hindi lagi kami nandito. Kaya baka iniisip mo na pupunta kami dito lagi. Hindi ganon. Kasi may hangganan yung pagtulong. Akala ko nga uuwi kasi sabi niya uuwi daw siya ngayong piyesta. Wala naman po. Hindi naman po sa masasabi ng mga tao yun na napaka-irresponsibleng ano. Kasi aano po yung mga bata, hindi naman po No, ganun. hindi yun ganon. Wala sila sa posisyon, sa sitwasyon kaya makapagsalita sila ganon lang. Yung isipin mo yung ikaw mismo kung anong makakabuti. Lakasan mo lang yung loob mo. Kasi kung mahina ka, walang mangyayari. Madami kang anak, dapat mong buhayin. Maging inspirasyon mo sila. Paghugutan mo ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay. Nandito na ito na yung ano nyo, kalagayan. Hindi na to pwedeng ibalik kung ano man. Pag lumaki-laki ito, syempre papaaralin mo pa. Kung walang suporta ng kapamilya, paano ang buhay? Mga batang walang kamuwang-muwang. Tapos ganito na, maliliit pa, mahirap na ang sitwasyon. Siya lang po pagkonto yung mga anak. Magsuportahin ito ay tiya mga anak. So wala na silang gatas. Sana yung ating gatas, Ate Ruby. Ay, ito. Meron tayong ayuda, pinapabigay po ito ni Tita Elisa. Kung meron tayong natatanggap na tulong, tipirin mo. Huwag mong ipamigay dahil wala namang nagbibigay sa'yo. Diba? Pag ikaw yung walang nagbibigay kahit dito sa baba. Ako na yung nagpapayo sa'yo ng ganyan kasi kung nakikita ko na pupunta sila dito, kukunin, paano na pag ikaw ang nawalan? Matuto kang pahalagahan yung tulong. Kasi hindi yan lagi may magbibigay sa'yo. Hindi lagi may magbibigay, magtutulong, mag-aabot ng mga blessings. Dapat nga ikaw ang tinutulungan palalo kasi ikaw yung wala.
Ayan, meron tayong nabiling 2 kilograms na gatas kaponi. Ayan, para sa kanila. Ito pa yung isa. 1.2 kilograms naman to, Ate Kim. Tapos, meron tayong mga diaper. Yung diaper kahit sa gabi lang ha, Ate Kim. Kailangan ma-maximize kasi syempre pag nawawalan ka, paano ka makakabili? Madikit. Oh, diaper baby. Hindi na ulam. Ayan, 3, tigi-1 kayo. Mga extra large na yung pinili namin para magkasya. O, biscuit. Sit down. Very good. Meron dito mga biscuit pang snack ninyo. At saka yung si kuya na nag-aaral, si Matthew, si Prince. Oo. Ayan, meron dito mga pwede nilang mabaon, matimpla, kayo timplahin nyo. Birch 3 Choco, Energy. Ayan. Okay, tapos meron tayong mantika, suka. Titimpla ka naman yan, Ate Kim. Tapos, ayan. Madaming pagkain. Nandito yung mga dilata para mabilis ang ulam. Ayan, kaponi. May mga corn beef, sardinas, tsaka maling. Tapos, ayan, udong miswa. Ayan. At meron pong to, Ate Kim. Ayan, 25 kilos na bigas. Ayan, para makatulong ng mga naabot siguro ng 3 weeks meron pang manok, lutuin mo na lang to ha, sasabawan mo. Yan, lahat po ito ay pagmamahal ni Tita Elisa para sa iyo, sa pamilya mo. Tita Elisa, maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa amin. Napakalaki po ng utang na loob po sa inyo. Maraming salamat po. Sana po marami ka po pong matulungan ng mga nangangailangan. God bless you po. Maraming salamat po. Basta pag hindi nagsustinto si Kuya Dave, sasamahan kita sa susunod sa barangay hall ha. Magrereklamo tayo para habulin natin siya kasi hindi tama ang ginagawang ganyan. Irereklamo natin siya para matauhan at malaman niya na ito ay dapat na obligasyon niya. Di ba? At ito galing kay Tita Joyce, mga boxer brief. Hindi ka kuya. Siya siguro to sa'yo. Kuya. Tara. Hala, isugad. Hindi ka doon. Doon nga di. Ganyan. Kasya Ate Kim. Kay Dambo, wala? Dambo kasya. Oo, pwede. Tag-arusa kam, 3 yan. Pinapabigay ni Tita Joyce. Tapos ito mga chocolate galing din kila Tita Joyce. Kayo na lang. Huwag mo masyadong pakainin ng marami, paunti-unti lang. At asan pa ba yung isang damit? Ito. Hala. Sikang daming ganda Tita Joyce. Okay. Tapos may partner pa yan na saruwal. Yan. Maano ka kan Tita Joyce? Ha? Maano? Sugad salamat. Turuan mo to mag-thank you Ate Kim ha, ang mga anak mo. Hawakan mo na. Yan, nalaglag pa. Okay, so yun po ang blessings na dala po natin kaponi galing kay Tita Elisa, kay Tita Joyce. Guys, maraming salamat po sa boxer po, sa chocolate. Maraming salamat po. God bless you po. Okay, so ayun po, talagang napakalaking tulong po na ito Tita Elisa, yung inyong patuloy na pagmamahal na pinapaabot, napakalaking kaginhawaan sa pamilya ni Ate Kim, lalo na yung bigas, kahit papaano hindi na nila iisipin yung
Pang 3 linggo. Plus yung gatas, diba? Yung gatas pa lang ano na sa mga bata. Sisikapan ko po na makaano po ako ng trabaho, makahanap para sa mga anak ko. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong po sa mga anak ko. Maraming salamat po. God bless you po sa lahat ng tumutulong sa amin. Marunong na si Ambo utusan, ano? Good job, Ambo. Good job.